Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita. Ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 23, verse 13 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayun. Ang ating mabuting balita ay napakalinaw naman po. Sabi ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ang sinasabi dito ng Panginoon ay ang mga taong mga mapagpaimbabaw. Ang sinasabi ay hinihikayat nila ang mga tao kahit pumunta man sila sa malayo, makahikayat lamang sila para sa sarili nilang advantage. Kumbaga, para meron silang makuha. So, ang sinasabi dito ng ating mabuting balita ay laban sa mga mapagkamkam, sakim, o kaya mga matakaw sa kayamanan o kung ano pang mga bagay. Kasi hindi na, ang itinuturo nila ay hindi na naaayon sa
sa salita ng Diyos o yung sa layunin ng ating Panginoon. Naghihikayat sila ng mga tao hindi para mapalapit sa kaharian ng Diyos, pero para sa kanilang pansariling intensyon o para sa kanilang kapakanan. Baga, meron silang personal interest na makukuha sa taong iyon. At maliban doon, binibigyan pa nila ng mas mahirap na gawain yung taong nahihikayat nila, na kahit sila ay hindi iyon ginagawa. Kaya sa atin pong nakarinig ng mabuting balita sa araw na ito, binabalaan po tayo ng Panginoon sa mga taong nanghihikayat sa atin na hindi naman nagdadala sa kaharian ng Diyos. Kung sa tingin natin ay hindi tayo nagkakaroon ng kalayaan, kumbaga nagkakaroon tayo ng mabigat na saloobin, at kung nahihirapan tayo at hindi natin nararamdaman yung tunay na kapayapaan doon sa tao o sa grupo na nanghikayat sa atin, malamang ay hindi po yan sa ating Panginoon. Kumbaga para tayong nakakulong sa isang hawla na puno ng mga layunin na ito yung gawin mo, ito yung dapat gawin mo, dapat ganyan. Kung yan po ang napuntahan natin na sitwasyon o kaya grupo o lugar, ay mag-isip-isip na po tayo. At kung hindi po natin nararamdaman ang kapayapaan na dulot ng Espiritu Santo, ay mag-isip-isip na po tayo. Hindi po yan ang layunin o nais ng ating Panginoon para sa atin. Ang nais po ng Panginoon ay akuin niya tayo bilang tunay na mga anak para ibahagi ang kanyang sarili sa atin at maipadama ang tunay na pagmamahal ng ating dakilang Ama at Diyos. Yun lamang po, at maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita po tayo bukas. God bless.